So ang plano dito is i-guide ko lang si J-Speed Motovlog sa pagtanggal ng timing belt. Ipangkakalso namin ito sa flywheel para hindi umikot yung pulley. Isang up, merong guhit sa left and right, and dun sa bottom. Ano yan talaga pabayan? Ligo. Another day, another Civic na naman. Pero ito, wala namang issue. Nagpapatulong lang magpalit ng timing belt si J-Speed Motovlog 2.0. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya pala yung admin ng Bataan group chat. Meron naman siya mga tools pero hindi pa siya confident magpalit. Kaya kailangan daw niya ng guide. Feeling ko nagpapanggap lang to eh. Talaga may naging kami. Modol, makabante. Gawang ko, luwal kayo pa yung sakin ko. Kanami pa kayo yung sakin mo. Yan, lugda mo. Okay. Ay labas ko na yung sasakyan ko dito. So yung sasakyan naman niya ang papasok namin sa garahe. Di man ako nag-aral as mechanic sa eskwelahan. Marami naman din ako natutunan sa aking sasakyan. Kaya maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin at nagtitiwala. Okay, back to the ball game. So ang plano dito is i-guide ko lang si J-Speed Motovlog sa pagtanggal ng timing belt. Pinatanggal ko na muna yung gulong niya sa kaliwa sa driver side habang pinapalamig pa namin ng engine bay. Oo nga pala, D13 tong makina ng sasakyan. Carburetor pa siya. All manual pa to, wala pa siyang power steering. So dalawa lang ang belt na tatanggalin namin. Yung compressor tsaka yung sa alternator belt. Ngayon gana-ganang magla. O maka-reloya po. Opo lang eh. After na matanggal yung dalawang belt, pinatanggal ko na tong starter niya. Gagamitan na lang namin ng pinagbabawal na technique. Gamit tong size 32 na socket. Dinagyan na din namin pala to ng tali for safety purposes. Ipangkakalso namin ito sa flywheel para hindi umikot yung pulley. At ayun, effective naman yung pangkalso pero hindi pa namin to matanggal-tanggal kasi sobrang higpit ng pulley. Kulang pa sa haba tong breaker bar ko kaya hindi namin matanggal-tanggal gamit ito. Buti na lang tong nabili kong drive ratchet sa Inco is humahaba. At ayun, mas madali na siyang tanggalin. Baka naman Inco. Then finally, natanggal na yung pulley. Ito ko niya. Ay ni. Sige, lilimin mo yung pakin doon. Next step, yung timing belt cover naman ang tatanggalin. At ayan, visible na yung timing belt. Sabi ko nga sa mga kilala ko, kapag binili yung sasakyan, palitan nyo yung timing belt kasi hindi nyo alam kung gaano nakatagal yan. Katulad nito, sabi daw ng unang may-ari, pinalitan nila yung timing belt. Pero kailan? At nakailang kilometers na ba to? Baka sa kakatipid lalo pang mapagastos, di ba? Next ko pinatanggal itong engine support. Tapos pinatanggal ko na yung tensioner. Mukhang okay pa nga itong tensioner niya pero mas okay kasi na sabay-sabay mo na yung palitan yan. Okay, ayun, natanggal na din yung timing belt. Ayan, finlex pa niya. Tinanggal na din niya pala yung water pump dyan. Kasi magpapalit na din daw siya ng bagong water pump. Iba talaga may budget. Okay, installation na kami ng mga bagong parts. Ayan, ini-install na niya yung water pump. Next naman, itong bagong tensioner. Then, ayan na yung main character. In-install na namin ang timing belt. Let's go! After na ma-install tong timing belt, syempre, double check na namin yung timing. Makikita nyo dito, may 4 yan na markings. Isang up, merong guhit sa left and right. And dun sa bottom, may arrow din siya dun. Ayan, sa cover. Next thing na gagawin namin is a-adjust namin yung slack. Kailangan matanggal yung slack sa left side, mapunta sa right side. And then a-adjust namin yung tensioner based sa slack ng right side. Ito pala yung 3-teeth recommendation ng Honda para maayos ang slack. Kailangan mo lang luwangan yung tensioner ng 90 degrees before mo iikot yung crankshaft pulley ng 3-teeth pa counterclockwise. After na maayos yung slack, i-rotate naman namin tong timing belt ng 2 times pa counterclockwise para makita namin kung okay talaga yung pagkaka-tight and yung slack. So ito yung slack ng left and right after namin ni-rotate yung timing belt and it seems okay na din siya. Skip na namin yung ibang process, diretso na kami to start yung sasakyan. By the way, nag-refill na pala kami ng coolant dyan ng 3 litro kasi nagpalit kami ng water pump kaya nabawasan ng coolant ng sasakyan. Ito na, moment of truth. Sabi ko sa kanya dito, ang next project niya is yung fan niyang nakarekta, gawin niyang automatic. Hindi talaga ako fan ng rekta. Ano yan talaga pabayan? Ligo. Ayos yung timing mo. Ha? Ayos yung timing mo. Ayos something. Mabiyasa na mamalik Kaya na yan. kaya, anakas ka na eh. May sabi niya mag-start. Kaya ko na susuportan ka eh. Oo, kaya Ibig mo. sabihin, balay ko tayo mo right time. O siya, ingat kayo. Malaki pa yung biyayo. Nanang oras. Wow. Ingat, ingat. Thank you, Dol. Wow. Kaya sa mga gusto magpatulong sa akin, i-DM nyo lang ako.
para ma-schedule natin ng maayos. Ibig sabihin yan, hindi akong gagawa, tutulungan ko lang kayo kung paano siya gawin para lahat natututo. At saka hindi ako mekaniko, libangan ko lang talaga to. Open naman tong garahe namin basta available ako at saka hindi busy. If you like this video, follow for more.